Afternoon and good evening sa ating lahat. So welcome to our 100X podcast kasi dito pag-uusapan natin isa namang panibagong kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, motibasyon at aral kung paano nga ba talaga tayo umasenso sa buhay. Okay, so ito very excited na i-share sa inyo yung ating guest tonight. Dati itong seafarer by profession, seaman in short. So ito magbibigay siya ng mga piece of advice kung paano ka, especially ikaw, makapag-for good with this kind of system. So, hindi ko na po papatagalin mga partners. Let's all welcome our guest for tonight. Okay, Sir Cyril Likuan. Yan, yes. Welcome, boss. Thank you so much, boss. Thank you so much, Sir Andy. And then thank you so much, CMB. Yes. And 100X MC Project for having me here. No? Yes. So, isang malaking karangalan, di ba? Yes. Mapasama dito sa podcast nyo. Actually, I think it is my first time na makapag-share dito ng naging journey ko dito. And then, makwento ko siguro kung sino ako. Bago ka na-involved sa business. So, ayun. So, sisimulan ko, I have prepared ilan lang naman ang mga topic na, kumbaga, I know for sure na pagpupulutan ng aral, hindi lang ako, okay, na host tonight sa event na to. I know for sure na lahat ng mga viewers natin out there, it's either OFW ka man o hindi, okay, nasa Pilipinas ka man, I know for sure na ikaw, makinig ka mabuti kasi ang dami mong matututunan with our guest tonight. Kasi kinulit pa talaga namin yung tao na to, sobrang busy, ang daming schedule. Okay? So, una Sir Cyril, gusto kong malaman ng ating mga sharers tonight kung sino nga ba si Sir Cyril Likuan bago na-involve sa ganitong kind of business. Okay. So, sino nga ba ako, no? So, pakilala muna ako sa mga audience natin para at least na mas marinig mismo nila sa akin, no? So, yun nga. I'm Cyril Likuan. So, I am from Iloilo. Yan. So, ibig sabihin, laking probinsya, no? Yes. So, yun, doon ako lumaki sa Iloilo, and then ako yung tipo ng tao. Anak din ng OFW, of course. Talaga? So, saang bansa po yung parents niyo? Yes. So, siya, OFW sa Kuwait for more than 10 years. 10 years, tagal na. So, ako, nagaling lang din sa isang pamilya na hindi naman, mayaman. Diba? So, sakto-saktuhan lang. Okay? So, yun. So, bali, galing din ako sa broken family. Yan. So, broken po yung family. Yes. So bali yung nagbuhay sa atin is isang OFW sa Kuwait. Nagbuhay sa atin. So 4 kaming magkakapatid. So ako yung panganay. Yun. So doon tayo nagsimula. So main source of living lang din naman sa probinsya is pangingisda. Yun. So yun, doon tayo nabuhay sa Iloilo. So yung lugar namin siguro doon, masasabi kong yun ang lugar na malayo sa Kabihasnan. Bakit yung nasabi na malayo sa Kabihasnan? Kasi we are 4 hours away from the city. Pag magta-travel, kaya ibig sabihin 4 hours pa yung travel. Yes, so walang traffic yun kasi probinsya walang traffic. Dito lang naman sa Maynila yung sobrang traffic talaga. Totoo. Yes, so we are 4 hours away, and then yung lugar namin is hindi siya malakas sa signal. Okay, so that is why before, kapag sinabi mong online, medyo hindi nakakapaniwala yung kaya mo kumita before sa online. Yun. Gawa ng signal. Gawa ng signal. Mahina talaga yung signal. So yun, may ginagawa din ako doon sa probinsya na nagda-drive tayo ng trucking kasi medyo may negosyo doon na isdaan. Yeah. So yun ang pinakatrabaho ko doon. And then graduate din ako ng marine engineering. Yun. Marine engineering by profession. So ibig sabihin na naging seaman din tayo. So nag-work ka talaga, Sir Cyril? Nag-barko talaga tayo kasi yun yung line ng pamilya eh. So kung hindi ka magiging teacher, so dalawa yung option. Kung hindi ka teacher, maging seaman ka. So since na ayaw ko magturo, 'di ba? So dati kasi parang pa ako noon short-tempered, 'di ba, sa pagtuturo, medyo yun. Hindi mataas yung pasensya mo. Yan. So kaya I choose na maging seaman kasi nakita ko naman na sabi nila na maganda yung pagbabarko kasi pag graduate mo, 'di ba, makasampa ka ng babarko, gaganda na yung buhay mo. Kasi kikita na malaki. Malaki yung sweldo, malaki yung pera. Hindi nakikita ko naman sa pamilya namin na maganda naman yung naging resulta ng pagiging seaman. So that is why I pursue the career of being a seaman, but then it so happened na sinisimulan na natin yung journey natin sa pagiging seaman. So nangyari yung pandemic. Yan. So isa ibig sabihin pala, Sir Cyril, isa ka pala sa mga naapektuhan way back pandemic. Okay. So isa din tayo sa naapektuhan kasi nung pandemic na yun, nandito ako sa Pilipinas noon, kakababa ko lang din ng barko. So pabalik na din sana. Yun, nabutan tayo ng lockdown, so we don't have a choice kundi magstay sa Pilipinas. And then the very hard part lang sa pagiging seaman, di ba? Same with siguro sa mga OFW, na pag-uwi mo ng Pilipinas, back to zero talaga, wala talagang pinagkakakitaan kasi lockdown nga eh. And then on our field naman sa pagiging seaman, so wala naman kami mapasok masyado na trabaho or corporate jobs kasi nga seaman kami. So hindi naman related yung course namin sa land base. So we are more on sea base.
yung pagiging seaman. That is why it is so very hard for me na makahanap ng trabaho. Yun. Kaya during pandemic, diskarte na lang talaga kung paano mabuhay. So, anong naging trabaho mo, Sir Cyril? Okay lang matanong ko para aware yung mga viewers natin. Kasi nga, dati kang seaman. Tapos, since pandemic, hindi na nakasampa. So, ano naging trabaho ng isang dating Sir Cyril? So, during pandemic, yung naging trabaho, of course, wala, full-time talaga. Full-time tambay. Okay, tambay talaga, full-time mo. And then, I've tried na mag-apply kasi sa amin may bagong tayo doon sa Sara sa amin. Sara yung bayan na yun. Na may bagong tayo na Gaisa, no? So I've tried na mag-apply doon but then always denied kasi kapag tinanong ka anong background mo seaman. So anong alam mo sa sales? Yun. Kasi seaman ka, wala namang alam sa sales yung seaman. Siguro pag sinabi sigurong makina ng barko, yung tatrabahuin baka ma-qualify ako. Possible pa. Oo, kasi makina yung profession ko, yun ang napag-aralan ko. But then in terms of sales, talaga denied talaga lagi. That's why pinaka-best option ko na lang is magdiskarte kasi since yung may negosyo dun sa amin na isdaan, nag-iilada kami ng isda, di ba? So dinideliver namin from Bayan-Bayan up to Iloilo City. Sarili nyo talagang business ito. So that kaya alam ko din yung kalakaran ng traditional business. Okay. So meaning to say, Sir Cyril, before pa na-involve sa business natin ngayon, dati ka talagang involved sa negosyo. Traditional business. Oh, traditional business. Medyo aware ako sa kalakaran ng traditional business. So nangyari yun, diskarte ako. So, naisipan ko na nagdi-deliver kami ng isda sa Iloilo City. So, pinaka-option ko doon, magnegosyo na talaga. Kasi parang walang puwang yung isang seaman sa pagnenegosyo dito or walang puwang sa pag-a-apply sa mga corporate jobs yung isang seaman kasi it is very hard talaga na matanggap. Lalo sa resume mo, ilagay mo doon, no? Ilagay mo company ng mga barko, hindi related sa sales. Tama. Kaya yung naging diskarte ko noon, tuwing naisip ako na magnegosyo na lang. So, yung naisip ko na negosyo, since isda, yung namin negosyo. So naisip ko na magtayo ng talipapa. Okay. Nagtayo ako ng talipapa kasi naisip ko na pag nag-deliver kami sa Iloilo City, marami akong mga tropa na, 'di ba? Na mga taga from Palawan, Antique, Masbate, na nagde-deliver doon na isda. Sabi ko, bibili ako ng isda na hindi common sa amin. Bibilhin ko from Iloilo City and then itinda ko sa amin. Okay? Doon sa lugar namin. So nangyari, nagtayo ako ng talipapa. Yun. So it happens na ready na yung talipapa ako, di ba? Na ready na, nakapwesto na, 2 pwesto yun. So kinaumagahan, mag-start na ako. And then it so happen naman na bago ko mag-start, kinaumagahan nun. So doon na-introduce sa akin yung negosyo. Okay. Yeah. So na-introduce sa'yo. True. So since mahina yung internet connection sa inyo, Sir Cyril, paano ka kinausap? So actually, yung nag-introduce sa akin is my mother. Okay, mother mo talaga. Sa Kuwait. Kasi hindi nga nakakapasok yung online sa amin. Wala kaming idea na may ganitong opportunity tulad nito ngayon yung ginagawa natin. So hindi ko alam na mother ko is already a member in our community, 'di ba? So hindi niya sinabi sa akin. Basta yung sinabi niya sa akin, nag-video call. 'Di ba? Nag-video call siya kasi yung niloload ko dati FB10 lang yun, 'di ba? May FB10 pa dati. So kinagabihan na to, mga 12 midnight. Sinabi niya sa akin na kausapin mo yung tao na to kasi may online business daw siya. So tinanong ko siya kung anong klaseng online business yan. Okay? Kasi mga 12 to morning, 12 midnight to morning, yun lang makakapag-video call sa amin, medyo malakas. So nag-load ako FB10. In-introduce niya sa akin yung tao na yun kasi hindi niya kayang ipaliwanag yung negosyo. Sabi niya, i-contact mo tong tao na to. Diba? So, para malaman mo kung anong online business. Sinabi ko sa kanya, kung papasukin ko yung online business na yan, hindi ko lalo alam yan. Okay. Diba? Kasi wala namang online dito sa atin, walang signal. Okay. Pangalawa, sabi ko, kinaumagahan, mag-start na ako ng negosyo o na talipapa ako, which is nakabitaw na ako ng pera, di ba? Nakapamuhunan na ako. So starting na pala yung business. Kinaumagahan, mag-start na nga ako talaga nun. Ako na lang talaga yung kulang. Kinaumagahan, pupunta na ako Iloilo City para mag-kumpra ba ng isda na panglako dun sa talipapa ako. Mag-start na talaga, kinaumagahan, ready na lahat. Ako na lang talaga yung kulang. So in-introduce niya sa akin, pinakilala niya sa akin yung tao na yun. So which is yung nag-introduce sa akin din ng negosyo. In-introduce ng mother ko and then siya yung nagpaliwanag sa akin ng negosyo, which is siya pala yung din sa mother ko. Mother mo. Nag-invite. Yun. So nangyari, minessage ko siya and then nag-reply naman kaagad. Pinaliwanag sa akin yung negosyo kaso nga lang walang signal. Kaya hininga niya sa akin yung phone number. Doon tumawag sa phone number. Maraming in-explain sa akin. Hindi na video call. Hindi na video call kasi hindi nga maka push through yung video call kasi mahina talaga yung signal. So paputol-putol. Okay, so hindi ko maintindihan, may pino-forward niya sa akin mga link kaso nga lang hindi ko naman ma-open yung link. Diba? Kaya akala ko kung ano lang naman yung pino-forward niya sa akin. Kaya sabi niya, akin na number mo, tawagan kita. So tumawag, phone number, phone call, di ba?
So hanggang nag-call siya 12, umabot kami, mga 2 AM tumatawag pa. 'Di ba? Actually sa dami niyang sinabi sa akin, wala akong naintindihan. Sa sobrang tagal ng usap. Oo, yung naintindihan ko lang talaga is yung sinabi niya sa akin online business. Yun lang yung pinaka tumatak sa akin, what is online business? 'Di ba? And then sinabi niya, pwede mong aralin yung online business dito sa Laguna. 3 months, pwede ka lang mag-aral. Okay? So since na-curious ako na pwede mag-aral, kaso nga lang yung pinaka nagiging sa akin hindrance is yung negosyo ko nang sisimula na nakabitaw na ako ng pera. Yun. Kaya kinaumagahan, sabi ko, pagkamalan ko pa nga yung nag-invite sa akin na nag-explain sa akin ng negosyo na addict. Okay, sabi ko, sir, addict ka ba? Okay, bakit sir? Bakit? Kasi kapag sa probinsya, 'di ba, commonly 7 AM, 6 AM tulog na yung mga tao. So siya tumatawag sa akin 2, 3 AM. Madaling araw. Madaling araw. Kaya sabi ko, addict ka ba, sir? So ano naging reaction nung binausap mo? Wala, natawa lang siya sa akin. In-explain niya naman na ganun talaga yung time nila, na kapag sa umaga tulog sila, kapag sa gabi gising sila. So yun, sabi ko, bigyan mo ko ng time para makapag-isip, 'di ba? Which is commonly na mag-isip muna. So since na nag-isip ako, 'di ba? Kinaumagahan, nag-book agad ako ng ticket. Okay. Ticket from Iloilo up to Laguna, pandemic days pa 'yon. Okay. So nag-book ako a week before, flight agad papuntang Laguna. So ganun ako mag-isip. Hindi mo na siya pinag-isipan ng sobrang tagal, sir, sa inyo? Hindi, kasi may nabasa ako sa book before na yung mind ng isang tao designed siya na mag-isip ng more negative. By the time na pag-isipan mo, yung isang bagay na papasukin mo or yung inintroduce sa'yo, naka-design pa lang mind natin na by the time overthink tayo, more on negative yung pumapasok rather than negative. Pansin mo, 'di ba? So nangyari, kinaumagahan, book agad ako ng flight papuntang Laguna. I've decided hindi ko na tinuloy talaga yung business ko. Okay, even doon nakabitaw ka ng investment or Okay. Kasi tumatak talaga sa isip ko what is online business. Kasi sabi ko, alam ko na yung galawan ng traditional business, malaki yung puhunan, and then sobrang tagal ng ROI. Okay. Napakaswerte na kung umabot ka sa ROI. Hindi ka na umabot ka pa sa ROI stage kasi more on lugi stage agad eh. Hindi na ROI stage. Matrabaho din, no? Napansin ko na yung business na yun, so more than 10 years na parang nag-ROI pa lang, nasusurvive. Pero dumaan talaga sa mga time, lalo nung pandemic, na yung mga tao, of course, since na nangingisda sila, magdi-deliver sa amin, bibilhin namin. Yung problema namin kung paano namin ita-travel siya to Iloilo City kasi sobrang mahigpit nun. Kaya doon din, sobrang laki din ng lugi ng traditional business. And then, daming gasto talaga ng traditional business sa, let's say, sa negosyo namin. Gasolina mo, crudo mo sa tracking kasi sa pag-deliver, bayad mo sa tao na nagbubuhat, bayad mo sa yelo, 'di ba? Bayad mo sa mga trabahante mo. And then pagdating sa port, another trabahante na naman doon, yung magpapababa ng isda mo, 'di ba? Magtitinda ng isda mo, 'di ba? Sobrang dami, kaya malaki yung kita gross. But then pag neto na, sobrang liit na margin, minsan lugi pa. Kaya nakita ko, sabi ko, what is try ko online business? So, 'di ba? To cut the long story short, nandito ako ngayon. Okay, so out of curiosity, na sinabi sa'yo, since online business lang, yun lang tumatak sa'yo. So out of those curiosity, nag-decide ka agad na mag-migrate from Iloilo papunta dito sa Laguna. Dahil lang sa na-curious lang ako what is online business. Kasi bago sa pandinig ko online business, na may ganung negosyo. Alam ko lang negosyo na mga ganito, magtindahan, maglako ng fishbowl. Di ba? Or ano ba? Mag-home tinitinda. Alam ko na negosyo. And then isa pa sa naging dahilan kung bakit nakapag-decide ako kagad, kasi ito yung naging escape plan ko. Na we're in makapunta ng Maynila para masabi lang na may trabaho. Kasi yung tawag talaga dun sa akin, boss. Yan, boss, diba? Boss. Kasi tamad niya talaga kasi ako. Ayaw kong gawain bahay. And then, yun lang ginagawa ko. Makatulong lang, pero hindi naman talaga nakakatulong. Kumbaga sakit sa ulo talaga. Sanay din sa kalabit pahingi. Kasi OFW nga magulang, which commonly na nangyayari. Madaming makakarinig. Anak ng OFW. Yes. So yun, pumunta dito na Laguna, and then yun, ito na nangyari sa atin dito. So nag-try lang. Nag-start din ako, hindi ko alam kung anong online business na to. Okay. And then the good thing lang about sa community na to, when I started the business, zero. Hindi nga zero negative talaga. Negative, parang nagsimula talaga sa walang alam, know-how talaga, totally zero knowledge talaga. At saka hindi ko alam yung kalakaran, hindi ako marunong mag-Facebook. Yan. So nag-start ako dito, yung cellphone ko, kung mapapansin mo, lagi ko siya sharing ko. Yung Realme C11 na sinasabi kong pasok ko version, na basag-basag pa. And then sabi ko, kailangan pala ng magandang cellphone dito. But then no choice tayo, wala tayong pera. 'Di ba? So pinagtiisan natin 'yon. And then the good thing naman is medyo na-challenge ako nung pagdating ko dito. Kasi marami akong kasabayan ng babata pa, but then nakikita ko, nag-check Mas babata pa sa'yo? Kumikita, mga 17 years old, doon ako na-challenge. Sabi ko, kung nakaya nila,
So bakit hindi ko kakayanin? Mas marami na akong experience, nakapagtapos pa ako ng college. Tama. Yun. So doon ako nagsimula, 'di ba? So yung mother ko din yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Yun. Yan. So, yan. So, yung nangyari. So, nagtuloy-tuloy lang tayo sa negosyo. So, may itatanong ko sa iyo, Sir Cyril. Kasi nga, sinabi mo kanina, anak ka ng isang OFW. Yes, oo, parents mo yung involved sa'yo sa business. Pero, ito yung biggest na question mark dun eh. Bakit mo pa ginawa to? Tama? Kasi, possible, pwede mo naman hindi to gawin kasi anak ka ng OFW. Meaning to say, financially provided ka. Kasi tama, kasi kung ano yung gusto mo, especially OFW parents mo, kumbaga, katulad ng sinabi mo, kalabit pahingi na lang. Kung may gusto ka, capable yung parents mo na bigyan kasi nga, OFW siya eh. Pero yung biggest question nun, bakit mo ginawa pa to? of course. Kasi 4 kami magkakapatid. Ako yung panganay. Okay. So, parang nahiya na din ako sa sarili ko. Kasi I started the business at the age of 25 years old. 25 years old ka na before mo nakita yung business? Oo. Kaya nga sinabi ko, kung may ganitong opportunity lang before, siguro hindi na ako nag-college. Kasi dito sa negosyo natin, I hit my first million during my first year. Diba? And then, nailabas din natin yung first car natin, which is yung Honda Civic. Diba? Kaya nga naka-MyD sa akin or naka-post din sa akin na dati, yung pangarap dati motor lang. No, 'di ba? Ngayon yung hawak-hawak 4 wheels na. 'Di ba? Because of our opportunity or our system, of course. Kaya mas napadali. Okay. So, yung nangyari kasi 25 years akong kalabit pahingi. 'Di ba? From 25 years naging kalabit pahingi. Kaya yun ang pinaka biggest regret ko. Na kapag nasanay ka pala sa hingi, puro provide na magulang. So, hindi ka nakaka-gain ng experience sa sarili mo na mag-solve ng sarili mong problema. Kasi nasanay ako, na by the time may problem ako, connect agad with my mother. Parents agad. So, syempre, nanay yun. So, ayaw makita yung anak na nahihirapan, susolusyonan agad. Okay? So, yun, lumaki akong tamad. Diba? Lumaki akong halos wala ng pangarap. Kasi when I graduated, akala ko yun na yun. Pag-graduate mo, madali na, yayaman na. Pero yung naging biggest question mark sa sarili ko na gusto kong yumaman, but then how? Okay, hindi mo alam? Hindi. Okay. Kasi sa pag-apply pala ng pagbabarko, hindi na basta-basta eh. Okay. Kasi bakit? Una, laban ng pera din. Padulas. Ibig sabihin? And then pangalawa, backer din. Kailangan pala yun? Yes. Okay. Kailangan may malakas ka din na backer para medyo mas mabilis-bilis ka. Okay. O yung mga nag-a-apply na nakakapasok agad, minsan medyo binubuhay na. Okay. Di ba? So isa ka dun sa mga naging challenge mo before pag-graduate mo? Yun. O yun. Kaya ginawa ko yung negosyo kasi nakakahiya na talaga. Imagine mo 25 years old, aasa ka pa sa magulang mo. Kaya yun din yung sinasabi ko sa mother ko before, which is yung medyo hindi namin nagkaintindihan ngayon, na gusto niya kung anong nangyari kung anong ginawa niya sa akin, ginagawa niya din ngayon sa mga kapatid ko, which is good. Okay? Kasi ayaw niya daw masisi siya ng mga kapatid ko na bakit sa akin binigay lahat, pero sa mga kapatid ko hindi. Kaso nga lang yung gusto kong i-point out doon na imagine 25 years ako naging kalabit pahingi, parang wala akong alam sa buhay. Kumbaga doon pa yung edad mo na bago ka na-open. Namulat. Okay. O hindi ko na-met yung community natin, yung industry natin. Hindi pa ako mamumulat sa realidad ng buhay na kailangan mo pala mag-strive hard, na kailangan mo magsimula as young as possible na mag-grind. Diba? Para makapag-start ka ng grind as young as possible at the age of 18, 17, diba? So, maaga mo din ma-attain or ma-achieve yung success mo na gusto mo. Okay? Kasi just try to imagine, 25 years old ko, sabi ko kung nag-start siguro ako mga 20 years old, 22 years old ako. Maybe 21 or 22 years old ako, nagda-drive na ako ng first car ko. Nahit ko na first million ko. Exactly. Kaya sinasabi ko, sa mga anak ng OFW na pumupunta rito, diba? Napakaswerte mo lalo kapag bata ka pa. Diba? Kasi just try to imagine na bili ko yung first car ko at the age of 26 years old. Sabi ko mag-start ka na 20 years old. Imagine mo, bago ka umabot sa edad ko, baka mas matindi pa yung resulta na nakuha mo dito. Tama. Diba? Napaka-solid nun. Kaya yun ang nangyari. Kaya that is why na mas gigil ako gawin yung negosyo. Kasi proud ako sa sarili ko una na hindi ka nakalabit pahingi sa magulang mo. Kumbaga independent ka na. Independent ka na kahit paano. Diba? And then pangalawa, nag-enjoy ko kasi wala akong boss eh. So ikaw yung tipo pala, Sir Cyril, ikaw yung tipo ng tao na ayaw nang may boss, ayaw nang inuutusan. Ikaw yung tipo ng tao na ganun. Isa din yun. Kasi nag-work din ako, first job ko as merchandiser. Lagi akong late sa work. Okay. And then, lagi masagot talaga kasi ako eh. Lalo na kapag sa tingin ko tama. Ako. Sa tingin ko lang, tama ako. Pero hindi ko alam sa tingin nila kung mali ako. Kaya medyo hindi ako siguro aligned sa pagiging empleyado. Kasi yun lagi akong late talaga. Okay, hindi ko kaya madisiplina siguro yung sarili ko. But the good thing, in our industry, kahit nalilate ka, di ba, kaya mo pa rin kumita. Yeah. Di ba? As long as naaral mo na yung system. Okay, yun ang pinakamaganda. So, ang key point doon, aaralin mo yan.
Aaralin mo lang yung negosyo natin. Kaya when I started, talagang inaral ko talaga muna. Talagang work hard talaga. Mindset ko, I will be the hardest worker in the room. That is why na tulog na yung mga kasama ko, ako gising pa. Okay. Diba? Tulog, gising na sila. Ay, natutulog pa, tulog na sila, gising na ako. Diba? And pag-gising nila, mas nauna akong nagising sa kanila. Nung nag-start ako sa negosyo. Okay. Kasi na-challenge talaga ako Bakit kumikita sila ako hindi? Diba? Bakit nakaya nila, bakit ako hindi? Ganun siya nangyari sa akin. And then, yun. So, ibig sabihin pala, Sir Cyril, ikaw po, as one of our guests tonight, you are one of those living testimony na magpapatunay na sa sinasabi ng mga karamihan or nakakatanda na hindi pala lahat ng tulong nakakatulong. Tama? Kasi imagine that, no, at that age, nag-decide ka na gawin ito. Nakaka-amaze na kumbaga, given or may ganito palang opportunity na katulad mo, di ba? Katulad ko din, came from the province, na may ganito pala na capable para na makuha yung pangarap natin. Oo, actually, I'm so very thankful with our industry. Kasi dito talaga nabuhay yung pangarap ko. Dito ako na mold kung paano ka talaga mangarap, 'di ba? Na mangarap ka na malaking income, na kalahating milyon kada buwan. Kasi yung tanggap lang naman ng utak ko before, 50,000, 80,000 kada buwan, 'di ba? Pero dito kaya mo na nangangarap na malaking income, 'di ba? Nangangarap na magandang buhay kasi yung thinking ko before, pag graduate mo, makapagsampa ka ng barko, after that, mag-aasawa ka na. Ayun na. Magkakapamilya ka na. Okay. 'Di ba? Pero dito na hindi pala yun yung hangganan. There is more to life pa pala. So there is more na kailangan nating maabot pa, 'di ba? Or ma-experience pa sa buhay. Yun yung nagulandahan ko. And then nakagandahan dito, by the time na mag-start ka, may mga tao na mag-guide sa'yo. Yun yung kinaibahan naman sa traditional business. Na pag-start mo ng traditional business, kailangan knowledgeable ka na. Tama. Sa pag-start ng traditional business. Kasi very risky yung traditional business. Kasi mag-start ka, malaki puhunan, dapat marami ka nang alam. Marami ka nang experience sa pagninegosyo. Tama. Kaya nangyayari, mga nag-start sa pagninegosyo ng traditional business, nag-start, malaki puhunan, more on, first try, lugi. Second try, lugi. Third try, lugi. Kadalasan, it takes 5 or more pa na lugi bago ka mag-succeed sa pagta-traditional business kasi na-try namin. Okay? So, yun, kung may courage ka pa na mag-try ulit para malugi, di ba? Para maging successful sa pagta-traditional business. So, nangyari naman sa akin sa online business, maliit lang puhunan, di ba? 18,999 mo. Yan. Ba 18,999 mo, di ba? So, mabibigyan ka na ng magandang buhay, tuloy-tuloy mo ang pagkakitaan. And then, may mag-guide pa sa'yo. O ibig sabihin, hindi ka na maliligaw. Hindi mo kailangan mag-start ng wala kang alam, di ba? So, kailangan mo na mag-start para magkaroon ka ng maraming alam kasi may mag-guide na sa'yo. And then, yung mag-guide sa'yo, mismo mga successful na tao. May resulta. May resulta na mismo. So, yun ang hindi mo mahahanap sa pagta-traditional business. So, ibig sabihin, yun pala nagpabalis sa resulta ng isang sayrili-likuan. Yes, mga mentors na mag-guide. Yan. So, pwede mo bang ma-shoutout yung mga mentors natin dito? Yes, to our mentors dyan, di ba? So, yan, Sir Genos Angel, engineer, di ba? So, gusto ko rin yung buhay niya, di ba? Pabanjing na lang. And then, yung sila Sir Mar, yan, one of our mga councils natin dito, yan, si Sir Bry, yan, so yun ang naging association natin, di ba? And then, of course, our grand mentor, Sir Carlo Ventura. And then, so on and so forth, marami pang malulupit na tao dito in our community na isa din sa naka-inspire sa atin, nakatulong sa atin kung paano natin makuha yung resulta na nag-aantay sa atin dito. Okay. Yes. So, ayun, grabe, no? So, continue natin doon sis na nakapagbigay ka na ng mga advice. Na which is even ako, na-enlighten ako doon sa mga piece of advice came from our guest, Sir Cyril Likuan. So, palakpakan naman natin, or virtual prop naman dyan. And then ito, Sir Cyril, as additional ko doon, ano yung ma-advise mo sa mga younger generation nowadays? Diba? Kasi, sabihin man natin, we are in front of highly technology, pero lahat naman tayo, or even tayo, alam natin na hindi lahat alam paano i-maximize yun. So, ano yung ma-advise mo sa mga younger generation natin na nanonood right now, nakikinig, especially pag sa mga parents, baka possible yung advice mo ngayon sa mga younger generation, malaking factor yun, malaking tulong yun na para ma-enlighten din nila yung mga anak nila. Okay. So, sa mga younger generation siguro, ma-advise ko lang, no? So, habang bata ka pa, try many opportunities as long as you can. Okay? Kasi hindi mo malalaman yung isang bagay or isang career kung anong career nang tatahakin mo if wala kang tinatry. That is why it takes me 25 years, 'di ba? Bago ko mahanap yung career na para sa akin kasi I've never tried, 'di ba? So kailangan pa ng decision ng mother ko bago ko i-try yung isang opportunity. Diba? But then the good thing naman about my mother is very supportive siya kung anong gusto ko sa buhay. Kaso nga lang, since nasa probinsya ako, parang lack of opportunities kapag sa probinsya ka talaga.
Okay? Kaya that's why kung nasa probinsya ka right now, by the time may mag-knock at your door na isang opportunity, try agad. Okay? Huwag mo na pag-isipan. Kasi sa akin, kung pinag-isipan ko siguro before yung ino-offer sa akin, so maybe siguro hindi ko ma-imagine yung sarili ko, maybe siguro tambay pa rin doon, sakit pa rin sa ulo ng magulang. Diba? Kaya yung pinaka-best advice, try many opportunities as long as you can. And then wag ka ma-stuck sa isang opportunity lang. And then wag kang ma-stuck sa isang opportunity na wherein nakikita mo yung mga taong mas nauna sa'yo doon, hindi mo gusto yung naging resulta. Okay. So yun din yung yung sinabi sa akin ng mentor ko dito Tingnan mo yung sa career na gusto mo, tingnan mo yung buhay ng mga mas nauna sa'yo ng 5 to 10 years. Okay. So kung gusto mong resulta nila, so then go with that career. Okay? Kasi kung anong resulta nila, yun din magiging resulta mo. Pero kapag hindi mo gusto, mag-isip ka na. Try other opportunities. Try another career na wherein nakikita mo yung future mo. That's why nakita ko dito sobrang madaming yumaman, di ba? Hindi tinitingnan yung background, hindi tinitingnan yung status sa buhay, di ba? So, all different backgrounds, pero yumaman, pero umasenso. Bata man or matanda dito. As long as you have the drive and then you have the dream na we're kuhanin talaga yung pangarap na yun. Ganun lang. So, andun tayo sa stage na andun yung tinatawag natin na equality. Tama ba? Yes. Equality na katulad nun sabi mo, kahit hindi pala nakapagtapos ng pag-aaral, kahit ano pala yung regardless anong background sa buhay, still capable at kaya pala ng opportunity na baguhin yung buhay ng isang tao. Yes. Kaya nga sinasabi ko sa sa mga tinuturuan ko din dito, mga in-handle ko ngayon, di ba? Na mga bata pa. Alam mo, sinabi ko, very advantage mo right now. Una, kasi bata ka pa, di ba? So, bago ka dumating sa point ko or sa edad ko, di ba? So, baka mas malaking resulta na nakuha mo. At then, pangalawa, di mo na kailangan magtapos. Okay naman magtapos, di ba? Pero kung kakaririn niya nito, hindi mo kailangan magtapos ng college. Kasi imagine mo, ka-level mo na ako ngayon. Ako nakapagtapos ako ng college, may experience ako sa pagbabarko, di ba? Pero ikaw, let's say for example, senior high graduate ka lang. So ibig sabihin, dito sa industry natin, magka-level na tayo. So hindi mo na kailangan magtapos. Tama. Di ba? So kailangan mo na lang karirin yung negosyo natin. Kasi kung anong naging resulta ko dito, mas matindi pang makukuha mo dito. Yun ang sinasabi ko lagi sa mga ginaguide ko dito. So walang discrimination. Tama ba? Yes. So, ibig sabihin, ganun pala kaganda. So nakaka-amaze no, na mapakinggan po yung journey din ng isang Sir Cyril. Na-excite ako sa mga susunod pa na mga natin. Yes. So another question, Sir Cyril. Ano pwede mo ma-share sa mga viewers natin ngayon? I know siguro medyo magiging mataas to. Ano yung makwento mo sa mga viewers natin ngayon? Is either OFW ka man o hindi. Kasi nga, having the result na meron ka ngayon, Sir Cyril, pangarap yun ng karamihan at hindi lang karamihan. Okay, lahat possible na mga nanonood ngayon, kahit na fisherman, kumbaga seafarer ka man, di ba? Na isang buhay ng isang Sir Cyril na hindi na nagbarko ulit, tama? Yes. Okay, and then right now, driving his one of the first car. Excited na ako sa second car nito. Yes. Yan, very excited. Kaya ayun, ano ma-share mo sa mga viewers natin? Siguro yung ma-advise ko muna sa mga anak ng OFW. Yan. So, kasi yun din ang minsan naging advocacy ko din na mamulat yung mga anak ng OFWs. Kasi, to be honest, isang anak ng OFW talaga sanay sa comfort zone. Ayaw mahirapan. Diba? Okay. Ayaw mahirapan. And then, pangalawa, quitter kapag anak ng OFW. Kasi nga, comfort zone eh. Okay. Kasi by the time na mahirapan, they have their mother or father na OFW na magsusupport sa kanila. So, mabilis na silang sumuko. Parang iyakin ba? Okay. Iyakin. Tulad sa mga na-handle ko dito, mga anak din ng mga OFWs na by the time na nahirapan, since business yung pinasok nila, ayaw nilang mahirapan. Pero, pag tinanong mo anong pangarap mo, malalaki yung pangarap. Okay. Kaso nga lang, ayaw ng proseso. Yun. Diba? Yun ang hindi nila naintindihan sa pagninegosyo. Kaya pag nahirapan, sumbong agad sa magulang. And then pangalawa, sa mga magulang naman, mga OFWs naman, try to challenge yung mga anak nyo. Huwag nyo, okay naman, di ba? Sinasabi ko nga, okay naman, nabigyan mo lahat ng gusto niya. But then yung hindi nagiging okay, ikaw yung nagiging magaling. Yung anak mo, hindi na nagiging magaling kasi hindi nakaka-gain ng experience sa kanyang sariling problema. Kasi sinasalo mo agad sinasambot mo agad. Yun ang naging biggest mistake ko. Kaya umabot ako ng 25 years old, nakalabit pahingi. Okay. Kasi lagi yung mother ko yung nag-solve ng problem ko. So kaya minsan yung anak ng OFW yun, nagiging malamyana kasi nga hindi na challenge, diba? Kasi yung magulang lagi yung sumasalo sa problema. 'Di ba? Pag nahirapan, wala na, quit na, 'di ba? Mag-aaral na lang. Mag-aaral na ulit, magtatrabaho na lang ulit. So ibig sabihin, Sir Cyril, isa din siguro yun sa reason na kung bakit ang dami nating mga business partners. Okay, shoutout sa mga associate natin dyan na kumbaga tumatagal working abroad. Yes. So ibig sabihin, may possibilities na isa din pala yung pamilya sa Pilipinas, yung magiging reason. Yes, yung pinaka-reason dyan, yung anak mismo dito sa Pilipinas.
di ba? Okay. Na tapos na sa pag-aaral college, pero nanghihingi pa rin sa magulang. Umaasa pa din si Umaasa pa rin sa magulang. That is why, marami din, isa din sa dahilan bakit marami yung unemployed na graduate dito sa Pilipinas. Kasi mas gusto na lang nila manghingi sa magulang nila. Ginawa na nilang ATM machine yung magulang nila sa ibang bansa. Kasi tamad na magtrabaho kasi mahirap ngayon magtrabaho eh. Kasi nasanay sila from baby up to mag-aral na lahat provided ng magulang. Hindi na nag-i-effort. Diba? Kaya that's why pag graduate nila, nag-apply ng trabaho, mahirap, pinapapagalitan ng mga supervisor or ng team leader, quit ng trabaho, 'di ba? Tambay na lang sa bahay. Kasi nahirapan. Oo, hingi na lang ng hingi sa magulang. Yun din ang isa sa reason kung bakit maraming unemployed dito sa Pilipinas. Yan, doon. Kasi pag nahirapan, ayaw na, nasanay sa comfort zone. Kaya sa mga OFW partners natin, lalo sa mga partners ko dyan na nakikinig. Yan, yun, shout out. Try to challenge yung mga anak nyo dito sa Pilipinas. Kasi on our time right now, hindi mo na kailangan makapagtapos ng college para makapagtrabaho or kumita ng pera. Kasi right now, on the online era, kahit nag-aaral ka ngayon ng high school, if you know the platform, Facebook, TikTok, YouTube, marunong ka, may cellphone ka, may digital camera ka, kaya mo nang kumita ng pera eh. Talaga? Kaya mo na mag-side hustle. So, ibig sabihin, kahit na while nag-aaral pa itong mga anak ng mga OFW associate natin, pwede silang kumita with this kind of platform. Oo, kaya ang kumita kasi marami nang kumikita. Kahit pansinin mo, lahat ngayon nasa online na eh. Kaya mo magtinda sa online kahit wala kang physical stores. Tama. Okay. And then yung nangyayari, 'di ba? Kapag pinadala nila dito as full-timer, 'di ba? Kasi may full-timer program tayo. Tama. Diba? Okay. Pag pinadala na nila dito, so wag nila masyadong i-baby. 'Di ba? Kasi yung pag full-time natin dito, okay, parang parang training sa pag-army. Okay. 'Di ba? So kapag army ka, 'di ba? Wala nang connection sa sa magulang. Grabe yung disciplinary. Kaya marami ako dito na-encounter ko based on my experience. Anak ng OFW pinadala dito. 1 week pa lang, wala pa nga 1 month. Nag-quit na kagad. Kasi pag nahihirapan, 'di ba, na-reject lang, iyakin, sumbong sa magulang, yung magulang, ay, yung anak ko diyan nahihirapan diyan kaya. Ipauwiin mo na lang. 'Di ba? Kasi na-encounter mo talaga 'yan. Hindi na challenge yung anak, 'di ba? Yung magulang naman, 'di ba? Baby naman, grabe ng pag-aala. Akala mo mamamatay na yung anak dito, 'di ba? Pero mapansin mo dito, yung ginagawa lang naman, kain, tulog, cellphone, training. Yun lang yung pinaka-routine dito ng mga anak nila. Siyempre, hindi natin masisi kasi magulang. But then, try to challenge yung mga anak mo dito na papadala mo dito. Kaya, kung ayaw mo tumagal sa ibang bansa, i-challenge mo ang anak mo nandito sa Pilipinas na kumita ng sarili. Okay, kasi there is a lot of opportunities dito sa Pilipinas. Diba? Yun ang dahilan kung bakit tumatagal sa ibang bansa. Padala. Minsan, yung anak, bad investment din. Okay. Kala mo nag-aaral. May possibilities pala ng bad investment yung mga anak. Oo, minsan. Kaso nga lang, hindi natin maiiwasan kasi responsibilidad natin yun as magulang. Pero bilang isang anak naman ng OFW, diba? Maging responsible ka din para sa sarili. Kapag binigyan ka ng magulang mo ng chance na mag-start ng sarili mong negosyo, aralin mo din, 'di ba? Huwag ka lang puro pakalabit pahingi. 'Di ba? And then pag binigyan ka ng opportunity, 'di ba? Dapat i-set mo sa sarili mo na kaya mo. Then kaya mo mag-stand out. Kasi 'yun lang ang tanging maitutulong mo sa magulang mo kasi yung magulang mo, pwede tayong maging successful ka sa career na pinili mo or kahit dito man, 'di ba? So yung pinaka give back mo sa parents mo is hindi naman magbigay ng pera eh. Yung pinaka give back mo na may bibigay sa magulang mo, ipakita mo nagiging successful ka. Okay. Yun ang na-learn ko sa mother ko. Which is nangyari sa'yo? Yes, kasi yung sabi ng mother ko, makita niya lang ako nakasampa ng barko. Makasampa lang makasampa lang. Kahit hindi niya sinabi kung kumikita eh. Okay. Makasampa lang, successful na siya. Yun. Diba? But then nung umuwi siya, diba, nag-start ako, wala akong kotse, wala pa akong natamo sa buhay. Umuwi siya, diba? So sinundo ko siya with my own car. Diba? Yan. Na resulta ng inintroduce niya sa akin ng negosyo. Kaso nga lang ginalingan ko, pinanghawakan ko yung shinare niya sa akin. Nakakala niya, try mo lang. Nakakala niya, try mo lang, diba? Sinundo ko siya. And then habang nagdadrive ako sa kotse ko, nakwento niya nga sa akin noon. Nakakala niya before, makakita niya lang ako na makasampa ng barko, feeling niya as an OFW mother, successful niya siya. But then, mas naging successful daw siya nung nakita niya akong mas nagiging successful ako sa buhay ko. Okay. And then nakita ko na kung anong career para sa akin. Kasi yun lang talaga yung pinaka-pinanghahawakan ng mga magulang. Kaya papakahirap sa ibang bansa doon. Wala na silang pakialam kahit ilang taon sila doon eh. Basta makita lang nila successful anak nila dito sa Pilipinas. Maging successful lang, okay na sila doon. Okay. Kaya yun. Dapat, galingan mo. Okay. Diba? Grabe, no? Yung mga nag-gain natin ng mga knowledge and experience from Sir Cyril. At the same time, sa mga anong masasabi mo, Sir Cyril, sa mga katulad doon, mga younger generation natin, na yung justification nila, Sir Cyril, yung tinatawag na YOLO or you only live once. I know for sure, may mga masashare ka dito. Okay? Kaya gusto kong mapakinggan mismo sa isang Sir Cyril having the success na meron ka ngayon.
anong masasabi mo sa mga bata na sinasabi na yung you only live once lang? Okay. So, yung YOLO naman kasi na word yun, nakadepende yun sa tao. Kasi, pero sa akin, kapag sinabi mong YOLO, you only live once, okay? So, pwede ka mag-enjoy right now, bata ka pa, i-enjoy mo muna yung buhay mo. Pwede ka mag-enjoy. Kaso nga lang, limited lang. Okay. Kasi bakit? Kapag nag-enjoy ka, bata ka pa, wala ka pang source of income. So, makapag-enjoy ka sa inyo lang. Sa inyo lang, mga malalapit lang sa inyo. Kasi walang pera eh. Diba? Hindi nga literally na-enjoy eh. Kasi bakit? Limited yung fundings. Limited yung saya. Kasi pag naubos na yung pinag-chip-in nyo, wala na. Tapos na. Diba? But then unlike na grind now, diba? Enjoy later. Kasi pag nag-grind ka, naging successful ka. Let's say for example, kumikita na 100,000, 200,000 per month, 20 years old, 21 years old, diba? Mas makakayolo ka. Mas malayo yung mararating mo. Diba? Pwede ka mag-travel all you want kasi may income ka na sarili mo. Rather than nag-YOLO ka, kalabit pahingin ka sa magulang mo, nakakahiya ka. Diba? Which is, yun ang nangyayari sa akin before. That is why na gusto ko ma-wake up lahat right now na masarap mag-YOLO kapag ikaw mismo kumikita ka na sarili mo. Exactly. Kasi nakakahiyang mag-YOLO na yung pinang-YOLO mo, pinaghirapan na magulang. Pinaghirapan na magulang mo, nakakahiya yun. Diba? Kaya as pag sa magulang, nakikita mo yung mga anak mo parang pabanjing-banjing yang, YOLO yang, huwag mong padalahan. Okay. Para ma-realize. Oo, wala pa naman ako nakita dito na na anak ng OFW, diba? Namatay sa gutom dito sa Pilipinas. Okay. Gagawa ng paraan, magdidiskarte. Okay. Kaya minsan, yung pagdadamot pala, na-realize ko na yung pagdadamot minsan ng magulang sa anak, hindi siya matatawag na pagdadamot. Minsan challenge sa anak. Disiplina din pala. Oo, na ma-experience niya yung buhay. Na hindi pala habang buhay na nandyan yung magulang mo, mag-help sa'yo. Kaya I'm so very thankful with our industry kasi namula tayo after 25 years. Tama, no? Diba? Kaya kang bata ka pa, na-meet mo na to, diba? Dapat magising ka. Mas galingan. Oo, mas galingan mo sa buhay, yes. Diba? So grabe, no? And then ito, tatapusin ko itong topic natin with our guest tonight kasi hindi ko alam. I hope so na magkakaroon pa kami ng second set. Yes. Okay sa'yo. Na I'm pretty sure ibang story, ibang experience naman yung magigain namin. At tatapusin ko yung natin, Sir Cyril, yung ating podcast tonight sa isang topic ng purpose. Kasi I know for sure sa lahat ng mga nanonood dito, okay, ikaw na nanonood ngayon, okay, ikaw, makinig kang mabuti. Kasi baka possible, yung purpose na ikukwento sa atin ng ating guest tonight, maisip mo na, kumbaga may reason. Kasi ikaw, Sir Cyril, okay, naniniwala ka ba sa tinatawag na isang purpose? Okay. Okay. Of course, di ba? Kasi lahat tayo dito, pinanganak dito sa mundo, may sarili kang purpose, di ba? Pero kung right now, hindi mo pa nahanap yung purpose mo, that is why hanap ka ng ibang opportunities na really mahanap mo yung purpose mo doon. So dito right now, since nahanap ko na yung career na para sa akin, that is why right now, parang ine-enjoy ko na siya. Hindi na siya work. Parang enjoy na lang siya. Wherein na sinasabi ko na mahirap ba yung ginagawa natin? Madali lang naman to eh. Kasi bakit? No boss ka, di ba? Okay. Hawak mo oras. Sobrang ganda, sobrang dali. Kaya yung purpose ko dito right now, pinaka naging purpose ko dito is yun, mapa-visualize sa mga FW partners natin na hindi lang natatapos yung buhay mo sa pagiging OFW. Yun. You deserve better. There is more to life na i-discover mo. Kaya mo magsimula ng negosyo na sa maliit na halaga, kaya mo magnegosyo, kaya mo makapag-for good. Diba? Laging sinasabi ko sa mga partners ko na kung nahihirapan ka man dyan sa ibang bansa, di ba? Tanungin mo mga anak mo dito sa Pilipinas, mas nahihirapan sila. Kasi it is very hard na lumaki na walang guidance ng magulang, lalo na yung nanay. That is why yung pinaka-purpose ko dito right now is ma-sharean yung as OFW partners natin ng business natin para at least mamulat lang naman sila na may chance pa pala ako makapag-for good. Okay. May chance pa pala na hindi na ako umabot dito ng 10 years, 15 years, 19 years, 20 years sa ibang bansa. May chance pa palang mas makasama ko na mahaba yung mga anak ko, 'di ba? Pero tuloy-tuloy pa yun yung kita ko. So yun ang naging purpose ko dito. Okay. Kaya ganun ka passionate na yung business. Yes, ganun ako confident na i-share yung negosyo. Kaya pag may nakakausap ako na OFW, hindi mag-gets yung visualization ko. Minsan pinapagalitan ko na Pero in a good way. Okay. In a good way na gusto ko maintindihan niya. Kasi confident ako sa negosyo kasi napatunayan ko sa sarili ko. Napatunayan na ng ibang mga partners ko na kaya. Tama. So, ibig sabihin kaya din nila. So binibigyan ko lang sila ng lakas ng loob to start. Yan. So malaking factor yun, no? So ayun, very yun, isa yun sa additional na question dito, especially ikaw, even behalf na nagda-drive ka na ngayon yung Honda Civic, which is pangarap ng karamihan. Ano pang gustong ma-attain, makuha at ma-experience na isang Sir Cyril Likuan? Yes, so sa mga makukuha, sobrang dami pa, 'di ba? Kasi sobrang dami
pang mga hindi ko pa nakuha dito, na which is nakuha na ng mga mas nauna dito, na binibigay mismo, na pinoprovide mismo ng company natin. Okay. Kailangan lang natin trabahuin, okay? So actually, hindi naman ako car guy, diba? Kasi wala naman sa pamilya namin may sasakyan. Talaga. Paano ka magiging car guy kung wala ka man lang na experience or wala man lang isa sa pamilya may sasakyan? I am two-wheeled enthusiast. Motor-motor lang dito dati. But then, nung nilabas ko, diba, yung first car ko dito, na-achieve ko yung first car ko dito, doon ka na-realize na mas masarap pala yung 4 wheels kaysa sa 2 wheels. Alam mo kung bakit? Diba? Kasi yung 4 wheels, hindi ka mainitan, hindi ka maulanan. Tama. Diba? Yung 4 wheels, may aircon. Diba? Yung 2 wheels, wala. Diba? And then yung 2 wheels, walang sound system. Yung 4 wheels, may sound system. Kaya masarap pala yung may sound yung 4 wheels. And then, yung gusto ko pang makuha dito, of course, experience pa. More experience dito sa negosyo natin. What kind of experience? So, experience, yung next goal ko dito, may ilabas yung second car natin. Yan. Pwede ba naming malaman, no? Yes. Sa mga viewers natin, ano yung gustong ilabas ng isang sarili ko? So, goal natin na makapag next car agad tayo, which is sports car naman. Yun. Okay. Pwede ba namin malaman Yes. kung sports car yan? Sports car natin na nilalabas yung tinatarget talaga natin is Toyota 86. Toyota 86. Yan, grabe. Yes, kapresyohan lang din naman siya ng current car natin ngayon. Pero iba kasi pagdating pag sports car. Yung pinaka-question ko sa mind ko lagi, what is the experience kapag nagda-drive ka naman ng sports car naman tinatawag. Yan. Kaya that is why na sinasabi ko dito yung gusto kong kuhanin experience. Kasi yung material things given na yan eh. Tama, But in the experience yung hinahabol natin. So ano pa kaya yung experience ng mag-income ka naman ng 200, 300,000, 400,000, 500,000 per month. Yung pa yung next goal. Yes, per month. Diba? So dati hindi naman natin pinapangarap yun kasi na-try na natin mag 100,000 every month. So why not naman yung 300, 400, 500,000. Next experience na ginugol natin dito. Okay? And then gusto ko rin next goal natin dito, of course, magkaroon tayo ng sariling bahay na din natin. Yan. But and before that, so gusto ko na magkaroon pa ng maraming anak ng OFWs na matwist yung mindset from kalabit pahingi mindset into independent mindset. So yun yung purpose mo? Yes, yung pinaka-purpose ko na magising yung anak ng OFW, di ba? And then yung mga OFW partners natin, makapag-put up tayo ng marami pang online facilities para mas ma-accommodate natin yung mga darating pa or mamimit nating mga dreamers kagaya natin. Okay. Yun. So makapag-establish lang tayo kahit mga 10 or 20. Yan. Yun pa yung gusto kong i-goal dito. And of course, na mas marami pa tayong OFW partners na mapafugo dito. So yun pa yung mga gusto kong makuha dito. Grabe, no? So nakaka-amaze na ibig sabihin, yun doon na nakarelate ako, Sir Cyrilla, sa word na purpose. Kasi ibig sabihin, kaya pala yung isang Sir Cyril, napakadali at napakagaan na lang sa kanya na gawin yung business. Kasi iba pala yung feeling, Sir Cyril, na ginagawa mo isang bagay na may dahilan ka. Yes. Tama. So, kanina lang na-realize ko na isa kang anak ng OFW, na which is naging purpose mo right now is makatulong sa mga anak ng OFW and even OFW na parents na nagtatrabaho sa abroad na ma-enlighten. Okay, na kung paano mo na-realize at paano ka nakadating sa buhay mo ngayon. Yes. Yun pala yung naging purpose ng isang Sir Cyril. At saka yun, excited ako sa tinatawag natin na next na goal. Hindi na ako mag-sports car. Yeah. Very excited tayo kasi nga bakit? Ganun pala ka-capable yung company natin. Yes, grabe. So ibig sabihin, kumbaga ano yung anong masasabi mo, Sir Cyril, sa mga viewers natin tonight na bakit mo i-recommend yung business industry na ginagawa natin? So bakit i-recommend? Recommendable talaga. Bakit? Maliit yung kapital. Okay. Diba? And then, maliit yung kapital, low risk. Okay. Diba? Minsan ka lang maglalabas ng kapital, lifetime mo na mapagkakitaan. Kasi magkano lang man nilabas natin, 8999, lifetime natin pinagkakitaan eh. And then, pangalawa, so you don't need to start na magaling nga. Sinasabi ko kanina. Yan. So, kailangan mo na mag-start para maging magaling. Kasi marami nang mag-guide sa'yo. Okay. Ibig sabihin, kaya mo mag-start, zero knowledge. Kasi start naman ako, zero knowledge. Kahit wala kang alam. Walang alam. Zero knowledge naman ako nag-start dito eh. Hindi mo naman kayo. Kasi minsan kapag masyadong magaling yun, hindi naging successful dito. Acne na ba? Ayun. Okay. And then kapag OFW ka, ito lang naman nakikita kong negosyo na wherein kaya mong gawin. Even though na nandiyan ka sa ibang bansa kasi purely online. Okay. And then pangalawa may sistema na wherein susundan mo lang pag-start mo. Kaya very recommendable talaga siya. Kasi kapag online, hindi siya maka-apekto sa full-time work mo. Kasi pwede mo siyang gawin. Yes, kahit sa abroad or nandito sa Pilipinas ka pwede mong gawin. Kasi pwede mo siyang gawin at your free time. Kaya nga nasabi, one of my realization na napakinggan ko kay Jim Brown, di ba? Na wages can make you a living, but then profit can make you a fortune. Yes. So ibig sabihin, kapag may trabaho ka dyan, mabubuhay ka lang dyan. Di ba? Pero pagkatapos ng work mo, pwede ka mag-earn or mag-create ng profit or commission base na wherein na yung magdidikta
sa pagyaman mo, 'di ba? Kasi aminin natin talaga sa sahod, minsan medyo mahirap talaga pag-assign, hindi kulang pa talaga. Exactly. That's why very recommendable yung business natin. So kahit sabihin natin nga pag nag-try ka dito, hindi ka maging successful dito, okay lang. Bakit? Kasi priceless yung knowledge na makukuha mo dito, and then the trainings hindi naman makikita sa school. Exactly. Yes. So sobrang thankful ako sa industry natin. Ito yung nag-mold sa akin. Ito yung nag-develop sa akin kung sinong Cyril Likuan ngayon. Yan, grabe. So yun, very overload yung information, wisdom, and knowledge yung nakuha namin tonight. Came from our guest, Sir Cyril. Thank you so much once again for being part of this podcast. Yes, thank you so much. We are really excited sa mga next pa na mga set natin. I hope so na possible mahingi pa namin yung schedule ng isang Cyril. Sir Cyril Likuan. No worries. Yan. So yun. So again, before natin i-end yung set natin tonight, gusto ko munang i-share sa ating mga viewers na we do have our raffle this coming December 27. So nandyan po yung price ng ticket natin, and then yung mga mapapanalunan nyo sa raffle, dyan po makikita nyo dyan sa baba. Okay? Na we're in just 50 pesos. Okay? Ito kasi, Sir Cyril, para siyang Alive Foundation ng community natin. Ito kasi maganda sa business. Kasi nga, kumikita tayo, pero yung kinikita natin, we have this opportunity na magaan yung, kumbaga, bukas yung kamay at puso na magbigay, mag-give back. Kasi this coming December, one of our activity na parang Alive Foundation na tutulong tayo dyan this coming December. Kasi this coming December, gusto namin ma-share sa inyo under ng System 100X MC Project na we were going to share the love. Okay? Excited ako dyan. The love sa lahat ng mga kababayan natin dito na kumbaga, kailangan din ng tulong. So ibig sabihin pag bumili sila ng ticket, 'di ba? Isa din sila sa nakatulong, nakapag-participate. Oo, parang ang goal na lang doon, Sir Cyril, na bibili ka or a-avail ka lang ng ticket para makatulong. And let me remind you, limited lang yung ticket natin, Sir Cyril. I hope sana makahabol po kayo. Limited lang yung ticket natin. At the same time, I do advise sa lahat ng mga nanonood right now na avail more ticket. Bakit? Kasi sabi nga nila, the more ticket you avail, the more chances of winning. Ayan, kaya kayo na nanonood right now, kindly update sa mentor and coach nyo para at least makahabol kayo sa slot dun sa mga ticket natin. Kasi baka possible, capable ka na mag-avail ng mga maraming ticket. At the same time, baka ubos na. So sayang naman. Kasi dito, may possibilities, hindi ka lang mananalo ng mga flat screen TV, laptops, bike, and so on. May itong good news. Okay? Ito yung good news kasi pwede kang manalo ng personal account. Yun. Ibig sabihin kung naka 1 account ka, 3 accounts ka, even naka VIP prestige account ka na, you have chances na manalo ka ng account. Sarap. At ibig sabihin, kung madami yung ticket na na-avail mo, what if lahat doon mapanalugnan mo? Lahat yun sa'yo. Okay, yun yung maganda sa raffle natin ngayon. Kaya yun, sa lahat ng mga viewers natin tonight, again, I am Sir Andy Hernandez and then Sir Cyril Likuan. Cyril Likuan, yan. So thank you once again and see you sa our next podcast. Yes.